Dahil daw hindi ako nag-object. Pangalawa, dahil nagtanong ako tungkol sa communications ng AMLC sa Committee on Justice, sa hearing mismo ng Committee on Justice. So talagang harassment lamang ito, desperadong tangka ni Mans Carpio at ng kampo ng Vice Presidente para hadlangan ang katotohanan. Unfortunately for the Vice President, ay nasa Senado na ngayon, sa Senate Impeachment Court, ang mga AMLC at bank records. Wala din tong batayan, hindi lang to harassment, delaying tactics din to. Derailing tactics to. Ito ay mga iba't ibang tired tactics ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang legal team para po, at the end of the day, hindi lumabas yung katotohanan. Para sa atin naman, kailangan na pong mag-comply ni VP Sara Duterte sa panawagan ng taong bayan. Sagutin, nasan po ba yung pera ng confidential and intelligence funds na galing sa kaban ng bayan? Saan nanggaling yung paglaki ng yaman ni VP Sara Duterte na hindi naman po documented ng SALN niya at ng mga iba't ibang business ventures niya? Nihintay po yung sagot at syempre laging bukas ang impeachment court sa kanyang direct participation para sa dulo nito matapos na yung usapin, may closure tayo at syempre managot ang mga may sangkot sa korupsyon. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kinasuhan po tayo ni Attorney Mans Carpio dahil ginagawa natin ang ating trabaho bilang congressman. Dahil daw hindi ako nag-object. Pangalawa, dahil nagtanong ako tungkol sa communications ng AMLC sa Committee on Justice, sa hearing mismo ng Committee on Justice. So talagang harassment lamang ito, desperadong tangka ni Mans Carpio at ng kampo ng Vice Presidente para hadlangan ang katotohanan. Unfortunately for the Vice President, ay nasa Senado na ngayon, sa Senate Impeachment Court, ang mga AMLC at bank records. Kaya darating na, malapit na ang araw, nalalabas na ang buong katotohanan tungkol sa 6.7 billion pesos na transaksyon at sa undeclared wealth ng Vice Presidente. Kasama din po tayo sa dinagdag na kinasuhan ni Attorney Mans Carpio sa gawain ng mga kongresista sa proper forum, which is doon sa House Committee on Justice, ay tinitignan natin kung ano yung bigat at batayan ng impeachment complaint noong complaint pa lang siya. Sa bahagi ko naman, dahil daw po pinaliwanag ko yung batas at may stance tayo doon, yun yung basehan kung bakit ay dapat na kasuhan tayo. So muli, wala din tong batayan, hindi lang to harassment, delaying tactics din to. Derailing tactics to. Ito ay mga iba't ibang tired tactics ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang legal team para po, at the end of the day, hindi lumabas yung katotohanan. Para sa atin naman, kailangan na pong mag-comply ni VP Sara Duterte sa panawagan ng taong bayan. Sagutin, nasan po ba yung pera ng confidential and intelligence funds na galing sa kaban ng bayan? Saan nanggaling yung paglaki ng yaman ni VP Sara Duterte na hindi naman po documented ng SALN niya at ng mga iba't ibang business ventures niya? Nihintay po yung sagot at syempre laging bukas ang impeachment court sa kanyang direct participation para sa dulo nito matapos na yung usapin, may closure tayo at syempre managot ang mga may sangkot sa korupsyon.
Ma'am, baka pwede humingi ng reaction doon lang sa suspension ng 85 pesos na implementation ng wage increase. Parang nag-issue yata ng status quo anti-order ang korte. Ano pong reaction natin dito? Insulto po ito sa lahat ng mga manggagawang Pilipino na barya-barya na nga yung binigay kumpara doon sa panawagan nila ay iaatras pa. Kung maalala natin, 'di ba? Gusto natin nakabubuhay na sahod, 1,200, 1,300 na nga siya ngayon dahil sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Tapos, nung nag-uusap tayo sa committee, may mga ilang grupo na sabi, sige, basta 200 na pagtaas sa buong bansa. No, pwedeng simulan doon. Ngayon, NCR lang yung pinagbigyan at iaatras pa. So, ano na lang panghawakan ng manggagawa para tuloy-tuloy silang may pagkain sa pagkainan nila. Kung tuloy-tuloy ang paghihirap, makikita natin na magiging tuloy-tuloy na hindi inaalagaan ng gobyerno, particularly ng Marcos Jr. administrasyon, yung kapakanan ng ating mga manggagawang Pilipino. Pwedeng dyan? Okay. Well, dismayado tayo na pagkatapos ng sona ng presidente ay binawi kaagad yung wage hike na kapos na nga para sa mga manggagawa ng NCR. Lalo pa na in this case, korte pa ang nanghimasok at nag-rule na pigilan ang wage hike. Parang ngayon lang, as far as I know, ngayon lang nangyari na pipigilan ng isang korte ang pagbibigay ng pagtaas ng sweldo sa mga manggagawa. So dismayado tayo at lalong nadidiin yung paghihirap ng mga manggagawa at yung pangangailangan na magkaroon talaga ng legislated wage hike para sa mga manggagawa. Yung matagal nang nakabinbin na 1,200 a day na bill natin sa Makabayan Block at kahit yung 200 pesos across the board na inuupuan sa Kongreso ngayon. Kung Terry, kung ano lang, were you surprised na kasama na kayo dito sa cases? Kailan niyo po nalaman na parang kasama na rin kayo? Alam mo, nakakatawa talaga itong mag-asawang Duterte Carpio kasi kami apat, hinabol lang nila dun sa original case Hindi ba? So, I'm quite sure this is a mechanism para patagalin po itong kaso na ito. But like what I stated, this will get junked. Wala akong batayin yung kaso. Ginagawa ko namin yung trabaho namin, saan kayo nakakita na kinakasuhan dahil ginagawa niya yung trabaho bilang miyembro ng komite. So, matatapos din po ito, pero tuloy po yung impeachment. May hearing po kami ni Congressman Chua next week sa darating pang Lunes. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.